Sa ibang balita, ipinagmalaki ng Transportation Department ang tagumpay matapos makatanggap ng unmodified opinion sa taong 2025 mula sa Commission on Audit. Dito inilatag ng DOTR ang mga major infrastructure project na mapakikinabangan ng mga publiko bago matapos ang 2028. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Ibinida ng Department of Transportation ang natanggap nilang unmodified opinion mula sa Commission on Audit para sa fiscal year 2025. Unang pagkakataon sa loob ng mahigit 30 taon. Nangangahulugan itong nakahanda at maayos ang lahat ng financial statements ng kagawaran alinsunod sa standards ng applicable financial reporting framework ng COA. Yung nagsimula dito sa DOTR, ang utos po sa atin ng Pangulo is to make sure that yung bawat sentimo po ng pondo ay mapunta sa taong bayan para sa mga infrastructure, sa mga proyekto at programa na ang makikinamang ay taong bayan. Isa ang DOTR sa mga pinakamalaking ahensya ng pamahalaan na pinaglalaanan ng pondo. Kaya tiniyak ng kagawaran na pinahahalagahan nila ang tiwala ng gobyerno sa paggamit nito. Samantala, bago magtapos ang taong 2028, inaasahang mapakikinabangan na ang ilang bahagi ng mga major infrastructure projects ng DOTR. Kabilang dito ang Metro Manila Subway Project na itinuturing na Project of the Century. Ang nasabing subway kasi ang kauna-unahang underground train system sa bansa. Sa ngayon, nasa 60% ng tapos ang proyekto. Inaasahan ding mapakikinabangan bago magtapos ang administrasyon ang bahagi ng North-South Commuter Railway Project. Kaya nitong magsakay ng hanggang 800,000 pasahero kada araw. Kita natin yung demonstration run. Ano ba itong demonstration run? May mga kanya-kanyang segment po kasi yan. Meron tayong revenue operations land, pero ito demonstration run po. Makikita ng taong bayan natin na meron ng bumabiyaheng mga trend po dyan. At hindi na po drawing lang itong ating subway. Tiniyak naman ni Lopez na patuloy na pinabibilis ang iba pang proyektong pangtransportasyon para agad na mapakinabangan ng taong bayan. Sheila Natividad, para sa Bayan.